aga-aga nakabusangot ka naman, friend. Sabi niya habang naglalakad kami papunta ng room. Pero napatigil din kami dahil sinalubong kami ni Hates na may dalang chocolates. Good day, miss. I just want to give you a chocolate. An apology because of what happened yesterday. Nakangiti siya habang binibigay ang chocolate. Kaya napangiti na lang din ako at nagpasalamat. By the way, what's your name? Miss, can we be friends if it's okay to you? My name, Reese. Napatigil naman ako nang biglang umakbay si Killian kay Hades at masama ang tingin sa akin. Hey bro, what's up? Tanong ni Hades sa kanya pero nanatili pa ring tingin niya sa akin. Hey Reese, 5 minutes before the bell ring, we need to hurry. Napakunot naman ang noo naming tatlo sa kanya. So your name is Reese. By the way, are you two know each other? Sabay lipat ang tingin ni Hades sa amin. Yeah, she's my classmate. And I heard she has a crush on me. Napanganga naman ng bibig si Rhea at Hades. Samantala, napairap naman ako sa ere at nakita ko nakangisi siya. Okay, the time is running. Let's go now. By the way, Reese, nice meeting you ha, and knowing your name. Ngumiti naman ako at nagpaalam na rin. Pagkaalis ni Hades, agad ko namang sinuntok ang braso ni Killian dahil sa inis. Hindi ko pansin ang dami na palang tao ay nanonood sa eksena namin. Kaya naman hinila ko na si Rhea at naglakad na papuntang room. Hindi ko napansin na nakasunod lang siya sa akin at nakangisi. Hinirapan ko naman siya hanggang sa makaupo na siya sa tabi ko. Ikaw bang may galit? I'm just saving you for being a two-timer, you know. Humalukip-kip siya at tumingin na nakangisi sa akin ulit. Ano bang two-timer na naman yan? Feeling ka din ano? Hindi nga kita crush. Saka pakialam mo ba kung gusto ko si Hades? Sagot ko at tinaasan siya ng kilay. I just focus on our class but I can see every movement he make and one of it is clenching his jaw. Sakto naman dumating na si ma'am kaya naman nagready na ang unang presenter. Masasabi ko magaling at maganda ang pagkakasaad nila ng bawat detalye dahil nasagot namin lahat ng tanong nila. Okay, good job. Now, tomorrow the next presenter be ready ha. Class dismiss. Pagkatapos namin magpaalam din kay ma'am ay agad na akong tumayo at nag-inat-inat muna. Napansin ko din na hindi na bumalik ang mood ni Killian simula kanina pa. Napangiti naman ako sa naisip at napatingin sa kanya. Agad naman siyang sumulyap at kumunot ang noo sa akin. Why are you smiling? It creeps me out, you know. Lumapit naman ako sa kanya at mas lalong ngumiti. Hindi naman siya umatras at natinag sa tingin ko. Bakla ka ba? Sinamahan naman ako ng tingin ni Killian at lumapit din agad naman akong napaatras. Atras lang ako ng atras hanggang sa makulong na ako sa mga bisig niya. Paano mo nasabi? Gusto mo ba halikan kita para masabi mo hindi ako bakla? Pumirap naman ako, tinulak siya. Lumayo na rin ako, tinayos ang sarili. Hindi ko napansin na wala pala ang mga kaklase ko. Pati si Azaria wala na din. Kapal mo talaga no? Naisip ko lang kasi na baka gusto mo si Hades tapos nagsiselos ka kasi... Napatigil naman ako nang bumulala siya ng tawa. Are you serious? Si Hades? Tumigil siya at biglang sumeryoso ng mukha. Nagitla din ako nang bigla niya akong hinawakan at nilapit sa kanya. I'll just say this once to you. You are the one that I like, you know. Okay? No more, no less. Saad niya at ako ay iniwang tulala sa room. Hindi ko pa din ma-process ang lahat. Baliw, sabi sa'yo inaaway ka lang ni Killian kasi gusto niyang magpapansin sa'yo. OMG, hala type ka niya girl. Napahirap naman ako dahil sa hindi nakakatulong na si Rhea. Alam mo, hindi ko talaga alam kung makakatulong ka ba o hindi sa akin. Naniwala ka naman agad na gusto ko ng mayabang na yon.
Tinampal niya naman ako at ngumuya ng muli na sandwich. Sabi mo kanina, di ba bigla siyang sumingit sa usapan niyo ni H, tapos yun na. Napairap naman ako at nag-isip na lang muli ng malalim. Nung nagbell ay bumalik na kami muli sa klase at nagsiupo na. Napansin ko naman wala pa si Kilian, kaya naman naging maginhawa ng konti ang pakiramdam ko. Bye, see you. Narinig ko sa ni Kilian sa may pinto namin at may kasamang babae. Nagitla din ako sa sarili ko dahil naniwala naman ako sa sinabi ng lokong yun. Umiling-iling na lang ako, tumingin na lang muli sa harapan. Hey, did you already eat lunch? Hindi ko naman siya pinansin at kunwari nagmamasid-masid lang sa room. Nagitla naman ako nang bigla niya akong tapikin at pilit na pinapaharap sa kanya. Humarap na lang ako at sinagot siya. Malamang, lunch break nga, di ba? Umirap naman ako at bumalik na muli ang tingin sa harap. Hey, galit ka ba? Nakangisi niya saad sa akin habang nakahalukip-kip ang kanyang mga braso. Hindi ako galit at saka huwag kang maingay dyan. Napatigil naman ako nang pumasok na ang teacher namin. Agad naman namin siyang binati at naupo na muli. Nang hingi naman ng paumanhin si ma'am dahil na-late siya, nagsimula na rin siya ng pagtuturo. Naging smooth naman ang subject kaya naman hindi ako masyadong nahirapang umintindi. Ilang oras na lang ay uwian na kaya naman todo na ang ngiti ko dahil antok na talaga ako. Okay, good job. Your reports are very fine. I like it. So tomorrow the next partner who will report is Riz and Kilian. Be ready class ha? Okay, dismiss. Nagpaalam na kami at nagsimula na mag-ayos ng gamit. Tinapik naman ako ni Kilian kaya napatigil muna ako sandali. Sabay ka na sa akin o uuwi ka muna? Saad niya na ipinagtaka ko. Naalala ko bukas na nga pala kami. Kaya naman gagawa na kami ng report. Wala naman kasi akong choice. Isasantabi ko na muna ang kalokohan niya. Oo. Uuwi muna ako. Send mo na lang yung address sa akin. Alam mo naman yung number ko, hindi ba? Inirapan ko siya at binuhat na ang bag ko. Kinilig ka ba sa text ko? Nakangisi niya saad. Kaya naman lalo ko naiirita. Ano naman kakakilig ko dun? Tumigil ka na nga. Inis na saad ko at tumalis na. Nauna na si Rhea sa akin kasi meron daw importanteng lakad kasama ang family niya. Pagkalabas ko ay agad naman akong pumara ng taxi at umuwi na. Pagkababa ko ay agad na akong pumasok sa gate at tumakyat. Wala pa si tita dahil may importante daw siyang lakad. Kaya naman ako lang ang tao ngayon dito sa bahay. Nagbihis na muna ako at kumain. Alas 4:30 na ng hapon. Kaya naman nagmamadali na rin ako dahil ayokong gabihin sa daan. Bigla naman ako naka-receive ng message sa aking cellphone. Unknown number. Baba ka dito sa village na to, ito yung address. Sinarado ko muna ang gate saka pumara ng taxi at sinabi ang paroroonan ko. Hindi ko alam bakit ako kinakabahan. Siguro dahil first time ko pala makikita ang bahay niya. Nakatunga nga naman ako habang inaantay na makarating sa kanila. Sabay na naalala ang babae kanina. Napapailing na lang ako at iniisip na lang ang gagawin namin. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakarating na rin ako sa tapat ng bahay niya. Halatang mayaman talaga siya. Agad naman ako nag-doorbell at binuksan naman ito ng katulong. Namamangha naman ako sa design ng bahay nila at nagitla naman ako nang bumaba na si Kilian. Itutuloy.